ka naming pinapupurihan, patuloy ka namin, Panginoon, paglilingkuran, Ama, sa oras na 'to, na muli mo kaming tinipon, muli mo kami, Panginoon ko, binuklod sa oras na 'to upang magsalo-salo sa iyong banal na salita. Patuloy namin, Panginoon, ipinagkakatiwala sa iyo ang gawain na 'to at even ang katagumpayan nito, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Salamat po sa kalooban mo, Panginoon, na maganap po ang oras na 'to, Lord, na patuloy kaming matuto, Panginoon, at magkaroon ng inspirasyon sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Ama, patuloy ko pong inilalapit yung aming mga buhay. Bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy ko pong hinahambol yung sarili ko sa harapan mo. Patawarin mo po ako, Ama, sa lahat po na aming mga nagawang pagkakasala sa iyo, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Ano man bagay, Panginoon, ang nasabi namin sa aming kapwa na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Patawarin mo kami sa mga nagawa namin, Panginoon, na mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Patuloy niyo pong linisin ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, na humaharap po sa iyong luklukan, Panginoon. Alam namin, Ama, na nasa kalagitnaan ka po ng gawaing ito. We acknowledge you, Father. We honor you. We adore you, Father, and we bless your name. Maraming salamat po na sinasamahan mo kami ngayon. Salamat, Panginoon, na sa bawat puso at isip namin mararanasan namin ang kabutihan mo. Salamat, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na magpapahayag, ikaw po ang Diyos na kikilos, ikaw po ang Diyos na magsasalita, Panginoon, sa middle po, Panginoon, ng aming gawain ito. Panginoon, patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa iyo ang aking buhay, ikaw po ang manguna, ikaw po ang magsalita, langisan mo lang ang aking mga labi, Panginoon, at masabi ko lang ang mga bagay na kalooban mo, kapangyarihan mo, Panginoon, na maglagay ng mga salita sa aking mga labi, Panginoon, na makapagpahayag kung paano ka nangungusap noon, Panginoon, mangungusap ka rin ngayon. You are the same God yesterday, today, and forever, Panginoon. Nananatili ka kung paano ang kaparaanan mo, Panginoon. Gawin mo lang akong alulod, Panginoon, ng pagpapala sa oras na to, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na nagbigay inspirasyon sa iyong banal na salita. Ikaw po ang tunay na nakakaalam ng kapahayagan na gusto mong ipahayag sa bawat isa sa amin. Kaya, Ama, tungtungan mo po ang aking balikat, ilubog mo ako at ikaw ang makita. Lord, hayaan mo ikaw mag-increase sa buhay ko. Hindi ang kahinaan ko ang makita ng bawat isa, kundi Lord, yung kapangyarihan mo ang maihayag sa oras na to, na sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, Ama, patuloy kong maparangalan ang iyong pangalan, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat, Ama, na sa panahong ito, Panginoon, ginagamit mo ang aming katawan upang maging ganap, Panginoon ko, at patuloy na matuto, matuwid, madisiplina, ma-rebuke, Panginoon, sa iyong mga banal na salita. Kaya, Ama, patuloy mo akong samahan, Panginoon, samahan mo ako na magpahayag ang presensya mo, ang maranasan at maramdaman ng bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Diyos na buhay, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. So, glory to God po. At ayan, tayo po ay dadako sa Joshua 3. So, kahapon po nakita natin kung paano ang buhay ni Rahab, paano pong nag-take risk siya, paano ginamit siya ng Panginoon para mailigtas po yung dalawang likod ng Panginoon. Amen. At nakita din natin yung redemption, no, na yung malalim na pangunawa sa redemption po na pwedeng gawin ng Panginoon sa atin, na from mess ng buhay natin, 'di ba po, sa katauhan ni Rahab, pwede rin gawin ng Diyos sa buhay natin. At it's never too late, mga kapatid. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man yung bagay po na nandoon yung buhay natin, kung alam natin na hindi tayo naka-align sa kalooban ng Panginoon, there is more chance. Kung naririnig natin ito ngayon, kung naririnig natin yung salita ng Panginoon, ibig sabihin, there's hope. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Amen? Magpalinis sa Kanya. Amen? Magsisi ng ating mga kasalanan. Magpatuwid po. Amen? Kaya, at kasama yung buong pamilya natin kung paanong si Rahab niligtas ng Panginoon, ganun din yung gagawin ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Hindi ang past natin, hindi ang past natin ang magde-define of who we are, kundi yung ating future. Amen? Sa buhay na namumuhay sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? So ngayong oras na to, hayaan nyo po na
Sa oras na 'to makita naman natin yung kabutihan ng Panginoon kung paano yung ginawa niyang miraculous way, how to cross, amen, sa Ilog Jordan. Amen? So ito po yung kwento, sabi po sa verse 1, himayin ko lang po. Maagang-maaga pa'y gumising si Joshua at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong Ilog Jordan at nagkampo sila sa pangpang nito bago tumawid. Verse 2, pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 metro. Amen. So, dito po nakita natin, from the first one pa lang, 'di ba, nung namatay si Moises. Amen. Ito po yung pangatlong araw pa lang. Nakita niyo po wala silang pagluluksa, walang gano'n, no? Nung umpisa pa lang sinabi ni Lord, bangon Joshua, it's time, 'di ba? Mamumuno ka na. 'Di ba? Walang panahon para mag-aksaya ng oras at panahon sa paglilingkod ng Diyos sa Panginoon. Amen? So dito makikita po natin, no, yung pagkalipas ng 3 araw na yon, dito po inuutusan sila, sinabi po sa kanila na alam naman natin yung rules nila, yung law po nila, na ang mga Levita lang ang pwede pong magbuhat ng kaban ng tipan ng Diyos. So yung kaban ng tipan ng Panginoon, ito po yung nagsisimbolo ng presensya ng Panginoon nung panahon po nila. Amen? At ang sabi po doon, kailangan nilang lumakad na sumusunod po doon. At ito ay dapat 900 metro ang layo. Amen? So, dahil sa sobrang banal po ng kabang tipan, amen, isa rin pong way po 'yun para hindi sila makapag-touch, 'di ba? Doon sa kaban ng tipan ng Panginoon. At nakita natin na piling mga tao, yung mga grupo lang po ni Levi ang pwede pong mag-akay. At naging isang po sa akin, wisdom din sa akin, na kaya ganun kalayo. Kasi yung 900 meter po, umaano siya ng 2,000 feet. Parang ganun po yung layo. Bago yung mga susunod na mga tao, sa dami po ng mga Israel po na niligtas from the Egypt. So, kaya po ganun kalayo. Well, one of the wisdom na binigay po ng Panginoon, salamat po sa Diyos, sa biyaya niya, is para makita ng mga tao na nasa likod na malalayo yung kaban ng tipan. So, dito po, pinapakita ng Panginoon na kailangan po nilang makita na kasama nila ang presensya ng Panginoon. Kasi sometimes, hindi natin makuha yung gustong ipaunawa ng Panginoon sa atin. Sometimes, hindi rin tayo maniniwala, 'di ba? And sometimes, hindi tayo makakilos kapag hindi natin nakikita na nandun yung Lord na kasama natin yung presensya niya. Minsan, kaya tayo nadadala po ng ating emotion, 'di ba, na iniisip natin na parang ang layo ng presensya ng Panginoon sa buhay natin. At yun po yung isang way na para maramdaman, para ipakita ng Panginoon sa mga tao na nandun siya. Amen? Sa every aspect ng buhay natin, nandun ang Panginoon, andun po yung presensya ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po na makita nila yung kaban ng tipan, lalo na yung malalayong mga tao, nakasama po nila ang presensya ng Panginoon. Pero dito, binibilin sa kanila na kailangan siyang nauuna. Even sa buhay natin, mga kapatid, kailangan po nating hayaan ng Panginoon na mag-lead sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng nauuna sa Diyos. So ito, sumusimbolo po siya na follow the Lord's lead. Hindi yung leading mo, hindi yung gusto mo, hindi yung action mo, hindi yon. Dito pinapaunawa sa atin na sundan po natin yung leading ng Panginoon sa atin.
Alam niyo po sa Psalm meron nakalagay doon na set me, O Lord, before you. Set me always, Father, before you. Yun yung panalangin ni David, na gusto niya po na nandun yung presence ng Lord bago siya, 'di ba? Bago siya. Kasi bakit po? Bakit ganito yung gusto sa atin ng Panginoon na manguna siya sa buhay natin. Laging siya ang priority, laging siya ang dapat nauuna. Gusto po ng Panginoon yun kasi kapag hindi yun ang ginawa natin sa buhay natin, it can lead us in dangerous thing. Sino po sa atin dito yung nakaranas? Naniniwala ko, wala sa atin dito ang nakaranas na nangunguna tayo sa Diyos. Lahat tayo, ganun tayo dati. Lahat tayo, inuunahan natin yung gusto ng Panginoon. Amen? Saan natin natagpuan yung sarili natin? Sa failure, tama? Inuunahan natin yung gusto ng Diyos. Inuunahan natin yung desisyon ng Panginoon. Inuunahan natin lahat ng bagay. Amen? Na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya, ito po yung bagay na dapat po, napakahalaga na makita natin na God first. Amen? Iset natin yung buhay natin na nangunguna po ang Panginoon sa buhay natin. At hindi po tayo ang nangunguna sa Diyos, 'di ba? So let God lead our life. 'Di ba po? Hindi si Lord ang ililid natin. Hayaan natin na tayo po ang pasunurin ng Panginoon, hindi ang Diyos ang pinapasunod natin. Napakahalaga po nun. Amen? Kasi sa ganong paraan, makikita po natin na magiging ligtas ang buhay natin. Amen? Na kung matututunan po natin na lagi tayong lumuhod. Amen? Makipag-commune sa Panginoon. 'Di ba? Na turuan niya tayo, tulungan niya po tayo. Na hindi tayo mapahamak. Amen? Kasi yun yung kailangan natin, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, ilid niya tayo kasi may mga uncertain thing na hindi natin nakikita. Amen? Sa hinaharap natin, may mga bagay na hindi tayo nakikita. Aminin niyo't hindi. Hindi natin alam ang bukas. Pero nagiging malakas tayo because we know who hold the tomorrow. Amen? Alam natin kung sino may hawak ng bukas natin, kaya tayo nagiging masigla, masaya, inspirasyon natin ng Panginoon. Dahil alam natin na nandun ang presensya ng Diyos. Sabi ko nga lagi, desisyon po nating natulog pero hindi natin desisyon gumising. But we trust God na pagtulog natin, alam natin na bukas gigising tayo because God is with us. And even hindi tayo magising, alam natin that God is with us. Amen? Ganun yung confident natin kapag alam natin that nandun tayo sa presensya ng Diyos. At yun yung gustong maramdaman ni Lord sa mga tao na yon. Na yun yung kailangan nating mga tao na mag-rely sa leadership ni God. Before sa leader natin, mag-rely tayo sa Lord kasi ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi ang leader natin. Lagi ang mindset natin, ang Diyos ang tumawag sa akin. Naging pastor ka because God called you. Naging leader ka because God called you. Nagso-serve ka because God called you. Hindi po tao ang tumawag sa atin. It's all God. At even dun sa lumang tipan, sinasabi dito, sumunod sila. Bakit? Utos po ng Diyos na si Yahweh. Amen? At yun po yung kailangan natin. Kasi sometimes we think we know. Alam natin yung gagawin natin, alam natin kung saan tayo pupunta, alam natin sa sarili natin kung saan yung place na dapat tayo. But ang totoo, hindi po. Hindi po yun ang totoo. Hindi natin alam. Amen? Kaya kailangan nating panghawakan po yung instruction, yung destination, amen? At yung promises ng Panginoon sa atin. Kasi bakit? Kasi God want us to spare. 'Di ba? Gusto niya tayong ingatan, gusto niya tayong iligtas sa mga pwedeng maging detour o magkaroon ng hindrance sa pagpunta natin sa promised land. Iniingatan tayo ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon na maligtas tayo para magsayang ng oras sa mga bagay na hindi dapat natin pag-aksayahan, para magawa natin yung divine assignment na pinapagawa sa atin ng Diyos. God want us to spare saan? Sa emotional break. Di ba? Sa emotional heartbreak natin. Kasi madalas pag dinala na tayo ng emosyon, sino po dito, di ba? Sa atin, kapag tayo dinadala ng emosyon, ang dami nating nagagawang kasalanan. Even sa kapwa natin, nakakagawa tayo ng mga kasalanan because of our emotional heartbreaks.
Napakadelikado po ng emotion. Nakakasira ng pagkakaibigan, nakakasira ng relasyon, nakakasira ng pamilya ang emosyon. Dahil lahat ng lumalabas sa dila natin, kapag galit tayo, kapag punong-puno tayo ng emosyon, pwedeng sumira ng relasyon. Beware. Ingatan po natin. Yun yung iniingatan sa atin ng Panginoon. God want us, di ba? I-spare tayo. I-save niya tayo even sa financial dealing. Kapag hindi tayo nagpapalid sa Panginoon, even ang mga job natin, even ang mga negosyo natin, pag hindi natin pinalid sa Panginoon, pwedeng gumagawa ka nga ng negosyo, oo, nagsisikap kang gumawa ng negosyo, pero hindi sa kalooban ng Diyos. Nagtitinda ka ng alak, nagtitinda ka sigarilyo, nagtitinda ka ng drugs, diba? Nagtitinda ka ng bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen? Pwedeng, oo, sinasabi mo, nagtatrabaho ka lang, pero nandun ka sa mali, diba? Sa maling sitwasyon, maling kalagayan na akala mo tama. Naghahanap na buhay lang naman ako. Diba? Pero yung mga tinitinda mo, pwedeng makasira ng buhay ng ibang tao. Pwedeng makasira ng kalusugan ng ibang tao. Amen? Kaya even sa financial natin, pwedeng nagtatrabaho tayo sa hindi magandang trabaho. Nasa Panginoon na tayo, pwede ba akong mag-prostitute? 'Di ba? Pwede ba akong magtrabaho sa bar? 'Di ba? Pwede ba akong magbenta ng aliw ko habang ako'y naglilingkod sa Panginoon? 'Di ba po? Hindi pwede 'yun. Hindi pwede na sasabihin natin na nasa atin ang presensya ng Diyos, pero gumagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po na even yung paghahanap buhay natin, kailangan naka-align pa rin. Yung spiritual life natin, yung buhay natin, naka-align pa rin mga kapatid sa Panginoon. Doon tayo iniiwas ng Panginoon, kaya gusto niya manguna siya sa buhay natin para magkaroon tayo ng matapat na relasyon sa asawa natin, sa kaibigan natin, sa mga ka-church natin, sa mga mahal natin sa buhay. Kapag si God ang inuna natin, hindi selfish si Lord. Tinuturuan lang niya tayo na kapag minahal natin ng Panginoon, matututunan natin ang totoong pagmamahal sa kapwa natin. Sa every aspect ng buhay natin, iniingatan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo, 'di ba, ng responsibility, maging conscious tayo. Mga kapatid, gusto niya magkaroon tayo, hindi ka walang alam. 'Di ba? Sumusunod ka sa Diyos na 'to kasi kilala mo siya at may alam ka. Sa katangian niya, sa mga gusto niya, sa will niya at sa way niya. Kaya doon tayo, tinuturuan ng Panginoon na maging conscious tayo sa responsibility na sinasabi ng Panginoon sa atin. Yung alam niyo po yung sasabihin mo sa sarili mo na, okay Lord, go. Go ahead and lead me. 'Di ba? Ganun po. Kaya pag ganun yung ginawa natin sa buhay natin, amen, matututunan po natin na everything na iniisip natin, 'di ba po, na andun ang Panginoon. Everything na gagawa tayo, nandun yung Panginoon. Kasi bakit? Napakahalaga. Kasi nakikita ng Panginoon yung pwedeng mangyari sa atin sa inaharap. Kasi everything, God determine. Alam ng Panginoon, tayo hindi. God sees. Nakikita niya lahat, pero tayo hindi. Kaya napakahalaga ng direction and timing. Yung timing at direction, napakahalaga po. Alam niyo sa mundong ito, hindi naman ang nawawala sa atin yung timing, yung oras ang ninanakaw sa atin ng kaaway. Akala lang natin okay yung pamilya natin habang wala tayo sa Panginoon. Pagmulat na lang minsan ng mata ninyo, malalaki na yung mga anak ninyo, hindi nyo na na-enjoy yung kanilang kabataan kasi nag-aaral na sila, malayo na sila sa inyo. Hindi mo na mapaparamdam yung pagmamahal mo sa kanila, pag-aaruga sa kanila. Kasi inaagaw ng kaaway yung time natin na dapat na i-spend natin sa mga mahal natin, 'di ba, sa asawa natin, sa pamilya natin. Kaya tingnan niyo po ang ginagawa ng kaaway, dinidestroy niya yung pamilya natin. Ginagawa niya ng division yung church natin para masayang yung mga oras natin, mga mananampalataya, para hindi tayo makapokus sa divine assignment natin. Ninanakaw niya yung oras, yung panahon. Kaya huwag po tayong magpalinlang sa kaaway. Amen? Kaya hayaan po natin na ang Panginoon, kung nililid po ng Panginoon natin yung mga tao po noon sa lumang tipan, siya pa rin po yung Diyos ngayon, mga kapatid. Siya pa rin yung Diyos na nag-govern dapat sa buhay mo at sa buhay ko.
Hindi nagbabago. Gusto niya pa rin yun. Kung dati, kailangan ng distansya, ngayon sabi niya sa bagong tipan, draw yourself to me. That is the difference between nung Old Testament at New Testament. Anak, ilapit mo yung sarili mo sa akin. Diba? Ilapit mo yung sarili mo sa akin kasi gusto ng Diyos na malapit tayo sa Kanya. Hindi malayo. Yun yung kaibahan natin. Noon, lumalakad sila sa malayong apart from the distance ng Panginoon. Pero ngayon, hingahan mo yung palad mo, kapatid. Ganun kalapit. Ganun lang kalapit yung Diyos sa'yo. Nararamdaman mo yung tangible touch ng Diyos. Ganun siya kalapit. Kung ano yung ginagawa ng katawan mo, kitang-kita niya. Kung ano yung hinahawakan mo, pinapahawak mo din sa Kanya kasi iisang katawan kayo. Kaya kung gumagawa yung mga kamay mo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, yung mga mata mo tumitingin sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, doon nagsisimulang nagko-quench yung Lord. Sabi niya po sa verse 5. Sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. Nakita niyo po Linisin ninyo. Dito, yung first po natin, follow the Lord's lead. Number 2 po, sanctify yourself. Sabi niya sa English, sanctify yourself. Kapatid, linisin mo. Linisin daw yung sarili nila. Noon, kailangan nilang maging kalugod-lugod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagligo nila, 'di ba? Nagsisisi sila sa mga kasalanan nila. Amen, bago sila makalapit sa Panginoon. Ganon din tayo, wala pong pagkakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung hinahawakan ng kamay ninyo, nakikita ng mata, 'di ba? Ayusin natin yung sarili natin. Sanctify yourself before God. Linisin natin yung mga ginagawa natin, ayusin natin yung action natin, yung pananalita natin, yung pagkilos natin. Napakahalaga po na hinahanda natin yung sarili natin sa harap ng Panginoon. Kailangan nating i-consecrate yung ating sarili. Amen. Pag sinabing consecrate, ito po ito po yung bagay na sineset apart natin yung sarili natin sa mga kasalanan. Sineseparate natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Yung mga bagay na gagawin natin, 'di ba, na hindi gusto ng Panginoon. Yun yung sanctification. Yes, kasama tayo ng mga tao sa mundo, pero hindi tayo pwedeng makisama sa mundo. Hindi nakasalalay sa gobyerno yung buhay natin, hindi nakasalalay sa politiko ang buhay natin, hindi nakasalalay sa asawa natin ang buhay natin, o sa mga anak natin, o sa mga mahal natin sa buhay. It is God. Pinapasanctify ng Lord, pinapaseparate niya tayo, 'di ba? Sa mundong ito para maging kalugod-lugod sa harapan niya. Kasi sabi ni Joshua dito, kasi darating ang Panginoong si Yahweh. Tayo rin po. Darating din po si Jesus sa second coming. And even ngayon, hanggang ngayon, bago tayo lumapit sa Panginoon, 'di ba, nagdadasal tayo, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Lagi tayo nagpapalinis kasi, alam niyo po hallelujah, thank you Jesus. Alam niyo po nakikita ko lang yung ginagawa ng Panginoon doon sa mga disciple nung siya ay nabubuhay. 'Di ba? Hinugasan niya yung mga paa ng disciple. Alam niyo, dito ina-impress sa akin ng Lord. Bakit hinugasan ni Lord? 'Di ba sabi ni Lord, kailangan yung hugasan. Sabi nga ni Peter dati, wag niyo po akong hugasan yung paa ko. Peter, pag di ko to ginawa, hindi ka pwedeng makibahagi sa akin. Ina-emphasize ko lang po, So sabi ni Peter, o sige, paliguan niyo po ako. 'Di ba sabi niya? Pero naisip niyo po ba na bakit nga ba kailangan hugasan ng Panginoon yung mga paa ng mga disciple? Para sa akin po, nagsisignify yun na yes, humility ni Jesus. Nasabi niya, maintindihan niyo rin ako pagdating ng araw at pagdating ng panahon. Pero alam niyo po, naisip ko,
Nililinisan niya yung paa ng mga disciple kasi lumalakad tayo sa mundo, mga kapatid. Lumalakad tayo sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan. Lumalakad tayo sa mundong itong sira na. Ito yung mundo ng demonyo. Ito yung mundo ni Satanas. Kaya kailangan tayong i-set apart ng Diyos. Kailangan niyang hugasan yung mga paa natin kasi kapatid, hindi tayo taga rito. Yes, maaaring Pilipino ako, nandito ako sa US. Pero hindi ako taga rito. Tagalangit na ako. Simula nang tinanggap natin ang Panginoon, we are heaven citizen po. Citizen tayo ng langit kahit pa Pilipino ka, kahit pa anong lahi mo. Kapag tinanggap mo si Jesus, hindi na ito yung lugar natin. Kaya sineset apart tayo ng Panginoon para maunawaan natin, this is not your home. Para makasunod ka sa layaw ng mundong ito. Makasunod ka sa tukso ng mundong ito. Makasunod ka sa ginagawa ng mundong ito. Hindi po. This is not our home. Kaya ang gusto ng Lord, i-sanctify natin yung sarili natin. At ganun din sa kanila. At binuhat po nila yung kaban na yun. So, pangalawa po, sanctify ourselves. Napakahalaga po ng paglilinis ng ating sarili sa harapan po ng Panginoong Diyos. Amen? Dahil masasaksihan nila yung himalang gagawin ng Panginoon. At ganun din tayo. Kahit anong pang mga pagsubok natin, mga kapatid. Kapag tayo nag-o-obey sa Diyos, nagpapaayos tayo sa Kanya, nagpapatuwid tayo sa Kanya, nagpapadisiplina tayo sa Kanya, nasasaksihan din natin, di ba, yung mga bagay na nililigtas talaga tayo ng Panginoon. Inaayos talaga tayo ng Diyos. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Sa 7 po dito, makikita natin, sinabi ni Yahweh kay Joshua, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Gagawin ko'y mababatid nila'y pinapatnubayan kita, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magpatuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit pagdating nila sa tubig sa pangpang nito ay huminto muna sila. Dito po, nakikita natin si Joshua. Si Joshua. Minsan ito yung sabi ng Panginoon sa kanya, gagawin kitang dakila. Sa paningin ng buong Israel. Ganon din yung ginawa niya kay Moises, di ba? Nung tinawag niya si Moises. At saan sila talagang naniwala talaga kay Moises? Nung pinatawid sila sa dagat. Diba? Sabi niya nga, at naniwala sila sa Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sabi po doon sa pag nabasa ninyo. Diba po? Ganon din po yung gagawin niya kay Joshua. Ginagawa niya tayong great sa harap ng mga ibang tao, lalo na po sa mga harapan ng kaaway natin, para mapatunayan na we have to give the glory po sa Diyos talaga. Even sa mga pinakamahigpit na pagsubok natin, yung mga pagkakataon na pinapahiya tayo ng mga tao, di ba? Tinataga tayo sa likod, ginagawan tayo ng masama. Amen? Yung mga pagsubok natin na parang wala na pong katapusan, hindi na tayo makalabas sa mga pagsubok. Minsan kailangan po talaga nating pagdaanan to glorify. Para mag-glorify ako, sabi ng Diyos. Kasi yung para sabihin mo sa sarili mo na walang ibang tumulong sa'yo kundi siya. At ganun yung gusto niyang gawin kay Joshua. Kasi dito, bibiyakin niya, di ba? Yun namang ilog Jordan. Gagawin kitang dakila katulad ni Moises. At yun yung same thing na ginagawa. Kung dagat yung kay Moises, sa'yo river, Jordan River. Pero same thing ng ginawa ko kay Moises. Amen? Kaya dito po, pinakita ng Panginoon na siya po ay Diyos na tumutupad ng pangako. Kung paano yung pinangako niya sa harapan ni Moises, nung buhay pa si Moises, sa buhay ni Joshua, ganun din po yung gagawin niya. Kaya dito, pinauna niya po, sabihin mo sa kanila. So, sinabi sa kanya ng Diyos, pinaraan kay Joshua, tapos sinabi niya sa mga leader ng paring Levita. Amen, yung gagawin po nila kung paano nila bubuhatin yung kaba ng tipan. At tinawag nga sila ni Joshua. Ang tatlo at sinabi sa kanila, halikayo at pakinggan ninyo ang pinapasabi ni Yahweh sa inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay.
Hindi po patay laging sinasabi, Diyos na buhay. Kasi buhay ang Diyos natin. Even before, ang tawag nila, Diyos na buhay. Wala pa si Jesus, hindi pa nagaganap yung kamatayan ni Jesus, hindi pa siya nabubuhay. Diyos na buhay na siya ever since. From the foundation of the earth, He is alive. Diyos siyang buhay. Tandaan niyo po yan. Hindi tayo nagsaserve sa Diyos na patay. Siya ay buhay. Kaya lahat ng bagay sa parte ng buhay natin, nagkakaroon ng buhay kapag sa presensya tayo ng Panginoon. Pagdating ninyo roon, lilipunin niya ang mga Kanineo, ang mga Heteo, ang mga Hibita, ang mga Perizeo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo, ang mga Jebuseo. Ang kaba ng tipa ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ng ang ilog Jordan. Titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Wow. Nakita niyo po, no? Sa third point po natin, walk in faith. Walk in faith. Pinalakad na po sila. Amen? At ito yung instruction na binigay sa kanila. At itong mga Levita po, yung mga paring Levita, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang pagiging leader, ang paghakbang sa pagiging leader ng ministeryo, ng church, o kahit saan ka pa, evangelist ka, pastor ka, di ba? Saan ka man tinawag ng Panginoon, ang pagiging leader po, hindi yan job. Hindi yan trabaho. Kung ang mindset mo, trabaho, ang pagmiministeryo o paglilid ng tao, nagkakamali ka. Hindi yan trabaho. That is calling. Calling po ng Panginoon ang pagiging leader. It's not ordinary job, kapatid. Kung paano tinawag si Joshua na mag-lead sa mga taong to, si Moises na mag-lead sa mga taong to, si Abraham na mag-lead sa mga taong ito. Name it, mga kapatid, kung sino mga taong ginamit, even si Jesus Christ na nilid na pumunta dito sa mundo. It is not job, kapatid. Kaya kung ikaw leader ka at tinatawag ka maging leader ng Panginoon, it is calling. It's not just job. It is call by God. Kaya yung mga tao na hindi ka tinatawag, huwag mong gawin yung bagay na hindi pinapagawa sa'yo ng Diyos. Know the difference kung talagang tinawag ka dyan, hindi yun dahil gusto mo lang na mag-build ng ministry. It is not just job. It is a calling from God. Kasi kapag leader ka, pag sinabing hakbangan mo, hahakbangan mo talaga. At ganun po yung ginagawa dito, mga kapatid. Hindi sila nagtanong na, pwede bang itry muna pag-akbang ng tubig sa tubig ng ilog? Anong sinasabi mo, Joshua? 'Di ba? Umaagos yung tubig, hahakbang kami. Pwede bang itry muna yung Hindi ganun eh. Hindi po sila nagtanong. They never asked. 'Di ba? Alam niyo po, kung nagiging imposible sa atin yung mga bagay na ganito sa mata natin, imposible yung mga pangyayaring ito sa atin, tanungin po natin sarili natin, dapat ma-convince na po tayo from the beginning pa lang. From Genesis pa lang po, dapat ma-convince na tayo ng Panginoon. God created heaven and earth. And then the next day, He created light, He created you. Kaya itong pagbiyak, di ba po, ng dagat, ng tubig na to, ng ilog Jordan, hindi na po nagiging malaking question mark sa atin. Because God is the God po ng mga imposible, 'di ba? Na nagiging posible. Kaya kahit anong kalaking bagay yung problema mo, 'di ba? Yung mga pagsubok mo, yung mga trials mo na nagiging hindran sa pagsunod mo sa Diyos. Do you believe? Yun yung sabi ni Lord lagi, do you believe na kaya kong hawiin yan? Do you believe na kaya kitang tulungan? Pero kung hahayaan natin si God ang mag-lead sa buhay natin, siya yung tumulong sa atin. Kaya para, even sa pag-walk natin ng faith, si God po yun. Pero kailangan mong hakbangan, kapatid. Kailangan nating hakbangan. Kaya tingnan nyo po yung mga paring Levita, hindi na sila nagtanong kay Joshua. Lumakad sila. Pero nakita nyo na po, nakita nyo doon, yung paghakbang pa lang nila, walang doubt. Amen?
Walang doubt. Kasi ang pagiging leader, ang pagsunod sa Panginoon, isang pribilehiyo and opportunity to know Him. Amen? Ito yung part na kahit ano pang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, nire-reveal ni Lord yung sarili niya. Tayo yung mismong nagiging witness of His glory. Kaya napakahalaga po na hakbangan natin para makita natin, mismo tayo, sabi niya nga sa bagong tipan, you will become the witness. Ikaw mismong magwi-witness. Even sa buhay mo, ikaw magwi-witness na ang Diyos ay buhay. Amen? Walk in faith. Let God reveal Himself. At hayaan natin na tayo ang mag-witness sa isang pribilehiyo at opportunity para makilala natin yung Diyos na yun. Yung mga suffering na nararanasan natin is production po ito. Suffering is production. Amen? Dito natin, ito yung suffering, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, nagpo-produce ng endurance. 'Di ba? Endurance na magpatuloy tayo. At yung endurance, nagpo-produce to, 'di ba? Sabi niya po sa kanyang salita, ng character. Bye. Nagpo-produce to ng character, 'di ba? Kapag tayo nagkaroon ng endurance, nagpo-produce to na paano tayo magre-respond. Even sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, how you respond is importante yun. Yung maging character mo pa rin sa harap ng Diyos, sa harap ng mga tao. Paano ka nagre-respond? Kasi yung character nagpo-produce ng pag-asa, ng hope. Amen? Ito yung pag-asa na binibigay sa kanila. Kung magkakaroon sila, if they are walk with faith, hahakbang sila while God leading them, while God asked them to sanctify themselves, 'di ba? They walk in faith. 'Di ba? Nagwo-walk po sila sa faith. At 'yun yung nag-persevere sa kanila na magpatuloy po. Amen, sa kalooban ng Panginoon sa kanya. Kaya napakahalaga po na mag-walk in faith tayo mga kapatid. Kahit pag-aano kalakas yung agos, katulad ng tubig Jordan. Step. Maaaring mahirap para sa iyo ngayon. Maaaring ang tingin mo mahirap sa ngayon. But if God is your source, step in faith, walk in faith. Hindi sa mga bagay na nakikita mo. Sabi nga sa Hebreo 11:1, 'di ba? Ang faith is ito yung mga bagay na may substance, 'di ba? Na nakikita ka. Even andun yung paniniwala mo na nagbibigay sa iyo ng pag-asa kahit na hindi mo nakikita yung mga bagay na 'yon. 'Di ba? Maiintindihan din natin pagdating ng araw at pagdating ng panahon. Pero ang kinakailangan natin, humakbang tayo. Kaya kung ikaw ay tinawag mag-lead, 'di ba? Kahit pa sa ang part ng buhay mo. Amen? Lagi mong ilagay si God. Amen? Lagi kang magpaturo sa Panginoon, mag-submit ka sa Lord. 'Di ba? Mag-thankful ka sa kanya, mag-thank you ka sa kanya, mag-submit ka kung saan yung direction mo, 'di ba? Ito yung instruction. Sundin natin, mag-obey tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng humility, magkaroon tayo ng obedient heart and teachable heart sa pagsunod sa Kanya para makarating tayo sa promised land. Para makatawid din tayo sa mga ilog ng buhay natin. Sa mga alon ng buhay natin. Nakita niyo yung himala doon, no? Yung isang bugkos daw po ng tubig, talagang inipon ng Diyos. At pag-step nila doon, yung priest, natuyo agad. Sabi niya po, sa 14, sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, because the kaban of tipan is the presence of God. Umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog ng Jordan, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at sa tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, sa lungsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita malapit sa Jericho na kanilang tinawiran. Nananatili sa gitna ng natuyong ilog ang paring may dala ng kabang ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambayanan ng Israel. Amen? So nakita niyo po yung himalado ng Panginoon. Amen, mga kapatid? So napakahalaga po, na dito sa application natin, makita natin that let's set the Lord always before you.
Mauna po yung Panginoon. Amen? Bago yung ating mga desisyon, lahat mag-submit tayo sa Lord first. Hayaan natin siya ang mag-lead ng buhay natin. Amen? Then, concentrate yourself. Amen? Magpa-concentrate po tayo, magpalinis po tayo sa Panginoon. Isanctify po natin yung sarili natin before God. Para makita natin yung timing po, yung God's timing sa buhay natin. Hindi, kasi alam niyo po, yung God's timing po natin, hindi sa form ng calendar o sa mga orasan natin at relo. Hindi po. God's timing, hindi yun ang timing ng Diyos. God have own watch. May own siya. Mayroon siyang sariling orasan na hindi yung orasan natin o hindi yung kalendaryo natin. Amen. Hayaan natin yung timing ng Diyos ang magbigay ng palaging motivation sa atin to see His glory sa buhay natin. Kaya ngayong oras na ito mga kapatid, isipin po natin sa every area po ng ating buhay, saan dapat natin iseset yung buhay natin before God. Amen? Anong area ng buhay mo kapatid, yung gusto mong ilatag sa Diyos ngayon? Na gusto mong yung Diyos yung mag-take charge. Tanungin mo yung sarili mo na Lord, sa'yo na to. Hindi yung party ng, for example po, yung party ng bahay natin, hindi pwedeng may exempted room na hindi natin pwedeng ipagalaw sa Diyos. Lord, sa akin to hindi. Ano man yung bagay, di ba? Kung salas, kwarto, lahat, Lord, sa'yo to. Di ba? I-submit natin kung anong area, di ba, ng buhay natin, yung pwede nating ibigay sa Panginoon na hayaan natin mag-lead ang Diyos. Lahat, buong buhay natin actually, i-submit natin sa Panginoon. Kasi siya po ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Siya po ang maglilid sa atin. Kaya isipin natin, anong area ng buhay natin yung di pa natin nasasubmit sa Panginoon. At doon po, hayaan mong ipakita sa iyo ng Diyos yung God's love. Diba? Hayaan mong makita mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, kapatid. Hayaan mo na makita din ng ibang tao na hindi tayo naka-align sa mundong ito, pero ipapakita ng Panginoong Diyos, kapatid, hahanguin ka niya dyan. Saan mang sitwasyon na nalagay ka dyan, pwede mong alisin ang sarili mo dyan. Patulong ka sa Lord. Lord, take over. I-take over mo yung buhay ko. Hayaan mong makita ng mga tao na ang feeling nila, sila ang source mo. No. Hayaan mong makita nila yung glory ng Diyos sa buhay mo. Ipagtatanggol ka ng Diyos, kapatid. I have a lot of experience, mga kapatid. Hindi ko na po ikwento, hindi na para ikwento ko pa. But I myself, naging witness ako kung paano ako pinagtanggol ng Diyos. Hindi ang tao ang tumawag sa akin. At pinatunayan yun ng Panginoon sa akin. Ang dami ko pong pagsubok, even sa mga tao na malalapit na mga mahal ko sa buhay, even sa mga taong kaibigan ko ng almost 15 years, 10 years. But God is so good. At yun din yung gusto kong malaman mo. Mahal ka ng Diyos. At hayaan mong ipakita niya sa iba on how God protect you. Hindi mga tao magpo-protect sa iyo. Diyos ang magpo-protect sa iyo. Para marating mo yung divine calling mo. Para marating mo yung divine purpose mo. Para marating mo yung divine destination mo. Siya lang kasi ang nakakaalam nun. Siya ang tunay na nakakaalam ng direksyon, ng alignment, ng spiritual battle mo na pwede kanyang ingatan. Siya lang yun. Hindi mo lahat nakikita. God is ahead. Hayaan mo maging ahead si Lord kasi alam niya kung saan kanya iingatan. Alam niya kung sino yung mga taong dadalhin niya sa'yo. Alam niya kung sino yung mga source na pwede mong makasama sa paglalakbay mo. Pero kapatid, hindi kasi pwedeng minsan may tinatanggal ang Diyos. May tatanggalin ng Panginoon, ika-cultivate niya tayo para masanctify tayo. So let's serve God. Diba? Ibigay natin yung total confidence sa Diyos. Ibigay natin yung future natin sa Kanya. Ibigay natin yung anak natin sa Kanya. Yung ministry natin, kapatid. Yung pamilya natin. Ibigay natin sa Diyos lahat. Bring it before God. Hayaan natin si God ang mag-lead sa buhay natin. Para makamtan natin yung totoong pagbabago. Yung totoong buhay na matatawag nating buhay na puno ng kapayapaan. Buhay na puno ng pagmamalasakit na nagmumula sa Diyos. Puno ng buhay, puno ng kapayapaan, hindi sa mundong ito. Sa piling lang po ng Panginoon.
kung hahayaan nating ililid tayo ng Diyos. Amen? At magwo-walk in faith tayo. Alam niyo po, yung Hebreo 11, makikita niyo yung mga tao doon na namuhay dahil sa pananampalataya kasama si Rahab. Hindi lang sila basta nanampalataya sa Panginoon, mga kapatid. May ginawa sila. Pag binasa niyo lahat yon, di ba? Yung mga tao na yon, kasunod nun yung mga pinatunayan sa kanila ng Panginoon kasi humakbang sila sa pananampalataya. Ikaw, kapatid, kailan ka hahakbang ng punong-puno ng total surrender sa Diyos at total submission sa Kanya? Dahil tunay po, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Tapat ang nangako. Sasamahan ka niya. And alam ko po, hindi na siya katulad ng kabanantipan noon. Kapatid, napakalapit na ng Diyos sa'yo. Kasama mo ang presensya niya. Kasama mo siya. Kasama mo siyang humahakbang. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, Father God, sa mensaheng ito na sobrang inspiration na binibigay mo sa amin. You are so close to us. Hindi na po katulad dati. And we honor you, Father, for giving us the opportunity and privilege na mapaglingkuran ka. Salamat sa pagtawag mo sa amin, salamat sa pagpili mo sa amin, salamat sa pagtulong mo sa amin, at salamat na nararanasan namin presensya mo sa bawat araw. Patuloy kang mag-ari sa buhay ni Tita Annalisa, ni Ate Babylin, ni Nanay Nitz, ni Ate Ria, ni Ate Maripen, ni Ate Mirasol, ni Ate Miriam, ni Kuya Edwin, ni Kuya Melvin, yung mga kapatid namin na lumabas na, Panginoon Lord, pagarian mo ang aming mga buhay. Even ako na iyong lingkod sa oras na to. But dahil Lord, apart from you, we cannot do nothing. Wala kaming magagawa hiwalay sa'yo. Kaya hayaan mo na matutunan namin na mag-submit sa'yo at hayaan namin ilid mo kami kung saan mo kami dadalin. Na nagpapaturo kami sa'yo, na nagpapalid kami, nagkakaroon kami ng humility dahil alam namin na ikaw din ang mag-iingat sa amin at magliligtas sa amin sa lahat ng bagay because you see, Father God. Bigyan mo kami ng courageous heart, Panginoon. Tanggalin mo ang takot sa amin na hindi kami ma-discourage, Father God, for you promise us. You, our Lord, our God, na nagsabi sa amin na nandun ka saan man kami magpunta. Kaya maraming salamat sa mga pangako mo that you're watching us saan man kami naroon. You're keeping your eye on us, Panginoon, sa mga bagay na masama at mabuting ginagawa namin, nakikita mo. Kaya salamat, Panginoon, na Lord, sinasamahan mo kami sa bawat oras at panahon, na ikaw ang source ng lahat ng bagay. Saan man kami nakatungtong na bansa, maging umuwi man kami ng Pilipinas, ikaw pa rin ang nananatiling Diyos sa trono mo. Ikaw pa rin ang nananatiling tutulong sa amin. Ikaw pa rin ang nananatiling Diyos noon. Hanggang ngayon nananatili ko. You are the same God, Father God. You are the same God na mag-govern ng buhay namin. You are the same God na nagtuturo at nag-i-instruct sa amin. Walang nabago, Panginoon. But Lord, change us. Baguhin mo kami. Baguhin mo kami. Kami yung baguhin mo. Kasi hindi ka nagbabago. Baguhin mo yung isip namin. Let our mind be your mind. Let our heart be your heart. Let our walk be your walk. And let us be like you. Kasi hindi ang modelo ng mundong ito. Hindi ang mga tao sa mundong ito. Ang modelo namin o ang example namin, it is you. Ikaw yun. Kaya Lord, tulungan mo kami humakbang na may pananampalataya. Tulungan mo kami hanggang wakas, Panginoon. Na masamahan mo kami sa hamon ng buhay na to. Na magtagumpay kami kasi mananagumpay ka. Lord, lalakad kami sa aming assignment victoriously. Hindi dahil malakas kami. Hindi dahil mabuti kami o malinis kami o karapat-dapat kami sa harapan mo. Dahil yun sa'yo. Because you lead us. And Lord, I honor you for that. I honor you for that, Father. I honor you. Kasi ikaw ang gumawa sa amin, ikaw ang lumikha sa amin, ikaw ang nagbabago sa amin, ikaw ang nagtuturo at nagtutuwid sa amin. And I honor you for that, na ikaw ang nagdidesisyon para sa amin. Lord, i-take over mo yung buhay namin para makarating kami sa promised land kung saan na andun ka. Lord, nagiging maganda lang yung mundo namin. Hindi dahil maganda yung nasa paligid namin. Kasi sa mundong ito, punong-puno ng kaguluhan, Ama. Nagiging maganda lang to kasi alam namin na kasama ka namin sa buhay namin. Lord, hindi rin maganda yung langit kung wala ka. Hindi rin maganda yung buhay namin kung wala ka. Kaya
Oh Lord, be with us. Be with us. And let us be with you. Kaya salamat, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Take all the honor and glory, Father God. It is all you. Salamat sa knowledge mo, salamat sa wisdom mo, salamat, Panginoon, sa talino na nagmumula sa iyo. Salamat na ginamit mo ako sa araw na to para maparangalan yung pangalan mo. Tanggapin mo lahat yon, Father. Tanggapin mo lahat ng pasasalamat. Tanggapin mo lahat ng honor, Panginoon, and glorification. It's all for you. Walang sa akin. It's all for you. Isang pribilehiyo para sa akin, Panginoon, na maglingkuran ka, na maihayag ang salita mo na nasa katuwiran, nasa kalooban mo, nasa kapangyarihan mo. Kaya salamat, Holy Spirit, sa presence mo. And thank you, Father. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po, Tita. Salamat po sa bawat isa. God bless. Amen. Amen. Maraming salamat, Sis Beverly. Isang napakagandang mensahe ngayong umaga.